Alright mga ka-good news, may nagtanong dito, tara basahin natin. Hello po Pastor, baka pwede po pagawa ng video kung paano po i-defeat ang lust. Salamat po. Mga ka-good news, real talk. Maraming Kristiyano ngayon ang tahimik na nakikipaglaban dito. At ang lust hindi lang simpleng temptation, it is a heart issue. So paano ba natin lalabanan ng lust biblically? That's a good question. Tara, pag-usapan natin yan. Una, kilalanin na ang lust ay kasalanan, hindi simpleng weakness. Hindi natin pwedeng i-justify ito. Sa Matthew chapter 5 verse 28 ang sabi, ang tumingin sa babae na may pagnanasa ay nagkakasala na sa kanyang puso. Mga ka-good news, hindi ba actual act? Pero sa puso pa lang, kasalanan na. Kaya hindi ito okay lang. Hindi ito normal lang. It is sin that must be confronted. Pangalawa, iwasan ng triggers. Huwag makipaglaro sa tukso. Mga ka-good news, hindi ka mananalo kung lagi mong inilalapit ang sarili mo sa temptation. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 22 ang sabi, takasan mo ang masamang pagnanasa. Pansinin natin ito, hindi sinabing labanan mo. Ang sabi, takasan mo. So what are the practical steps? Iwasan ang mga content na nagtitrigger, ilimit ang social media kung kinakailangan. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa compromising situations. Tandaan, hindi ka strong kung lagi kang exposed. Wise ka kung marunong kang umiwas. Pangatlo, palitan ng lust ng mas malalim na pag-ibig kay Kristo. Ka-good news, hindi sapat na stop doing it. Kinakailangan may kapalit. Sa Galatians chapter 5 verse 16 ang sabi, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang nasa ng laman. The key is not self-control alone. It's spirit control. Ka-good news, habang lumalalim ang relasyon mo kay Kristo, nagbabago ang desire mo. Nababawasan ang appeal ng kasalanan. Lumalakas ang resistance mo. Remember that lust loses power when Christ becomes your greatest desire. So paano madadaig ang lust? Tawagin mo itong kasalanan. Huwag i-justify. Takasan ng temptation, huwag makipaglaro dito. Palitan ng mas malalim na relationship kay Kristo. Ka-good news, this is not instant. This is daily battle. Pero may pag-asa. So ikaw ka-good news, kung ikaw ay nakikipaglaban ngayon sa lust, huwag kang magtago. Lumapit ka sa Diyos. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, hindi kayo bibigyan ng tukso na hindi nyo kaya. May paraan, may tulong, may grace. So don't defeat lust by willpower alone. You defeat it by walking with Christ daily. What are your thoughts? I-type mo sa comment section. Pag-usapan natin.